Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang mapapanood natin ngayon ay tungkol sa mga sakit na sinasabi ng Biblia. Sinasabi ni Brad Ellie na sa ilang bahagi nahahati ang mga sakit. Panoorin na natin. Ngayong gabi, aalamin po natin ang mga gamot sa mga sakit na ito. At aalamin natin, umpisahan natin sa ganitong tanong. Sa ilang bahagi nahahati ang mga sakit na sinasabi ng Biblia. Yun hong sakit, salitang sakit sa Biblia, ano ho yun? Yun ba iisa lang ang tinutukoy pag sinabi yung sakit? Pakinggan nyo po sa Marcos 2:17. At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Ayan, sabi ni Kristo, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Generally speaking, totoo naman yun eh. Will you agree with me that if you do not have a sakit, you do not need a doctor? In fact, sometimes even if we are sick, we do not want to see a doctor. Payag ho kayo? Minsan nga may sakit na tayo, ayaw pa rin natin sa doktor eh. Merong may sakit, tinitiis niyang wag makipagkita sa doktor. Sabi ho ni Kristo, yun daw may sakit, nangangailangan ng doktor. At yung walang sakit, hindi nangangailangan ng doktor. Doon ho sa isang miracle dyan ay hindi kailangan talaga doktor. Dadalin daw sa pastoral house. Ayun. In any manner, hindi kailangan ng doktor. Ang kailangan pastoral house. Pero, pag yung mga anak niya at asawa nagkakasakit, dinadala sa doktor. Gusto nyo pruweba? Magtanong kayo sa Makati Medical Center. Pero sa TV, kung panoorin mo, para talaga, hindi kailangan ng doktor. Ang sumasampalataya, hindi nangangailangan ng doktor. Labag kay Kristo, mali yung salita nila. Sapagkat ang tama yung kay Kristo. Kaya yung mga tao na yan, anti-Kristo yan eh. Bakit? Si Kristo may sabi ang walang sakit, hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ng ang mga may sakit. Ano ngayon ang ibig iturong espiritual? Nagdaan tayo sa generalmenteng kahulugan, let us be specific. Ulitin natin, saka natin ituloy. At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Meron ho palang spiritual na kahulugan yon. Bagaman yun can be applied materially, maia-apply din palang spiritual yon. Alin yon? Sabi niya, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Ako'y naparito, sabi niya, hindi upang tumawag ng mga makasalanan o ng mga banal, kundi ng mga makasalanan.
Ibig palang sabihin, yung makasalanan may sakit. Yung mga banal ang walang sakit. Pero yung mga makasalanan may sakit. At ang sakit ng mga makasalan ay sakit espiritual at nangangailangan ng doktor espiritual na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Kaya, kailangan po ba, generally speaking, kailangan ba ang doktor? Kailangan ng may sakit. Maging yan spiritual doctor o maging yan physical doctor, kailangan niya may sakit. Nang may sakit. And totoo, miski sa relihiyon meron tinatawag na Doctor of Divinity. Kaya nga nahahalata ko yung beloved evangelist nila kung magsalita, saksakan ng pagka-inosente. Bakit? Hindi kakailangan ng doktor. Sinasabi sa'yo? Sa kaligtasan lang, kailangan mo ng Doctor Divinidad Di ba? Ang magangaral ng Biblia, kung hindi Doctor Divinidad, hindi ka maliligtas. Kailangan na nangangaral niyan, doktor din. Kaya lang, hindi doktor de medisina, kundi doktor divinidad. Kasi yung doktor, siguro hindi alam nung si beloved evangelist kung ano kahulugan ng doktor. Sa kanya, pag nasabing doktor, may daladalang karayom at saka stethoscope. Meron, ako, kilala ko, nung araw na ako idinimanda dun sa Santa Maria, ang abogado ko si Dr. Tikia Doctor of Laws. Nagpahinga na siya ngayon. Tinatawag sa kanya, Dr. Tikia. Yung pinsang buo kong taga-UP nung araw, professor sa UP, si Emmanuel Soriano, doktor ang tawag doon Pero hindi doktor ng medisina yon. Doktor ng edukasyon yon. Kaya yung magsasalitang, yan ikang doktor, di kailangan yan. Isang inosente yung ganun magsasalita. Impertinenting salita yon. Meron doktor divinidad kagaya ni Kristo na ang sabi niya, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang mga may sakit. Naparito ako hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Therefore, yung palang mga makasalanan, larawan ng may sakit. Ayan. At kailangan nila si Kristo. Ngayon, yung mga physical doctor, kailangan din ba yun ng tao? Pakinggan nyo. Si Lucas tinawag ni Pablo ng ganito Basa. Pinabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot. The beloved physician. Lucas al Medico. Kata nyo, sa Bibliang Kastila nakalagay, Lucas al Medico. Ang mediko. Gumagamit ng medicine. Manggagamot si Lucas. Yan ang patunay na si Lucas mismo ay isang medicine doctor, kung saan nagpapagamot ang mga may sakit. Wala sa Biblia na hindi na kailangan ang mga doktor para ikonsulta ang mga sakit ng tao. Tapos may lilitaw ngayon sa panahon natin, sasabihin, hindi kailangan ng gamot at hindi kailangan ng manggagamot. Kailangan. Ang tawag ni Pablo kay Lucas, minamahal na manggagamot. Bakit? Pati si Pablo nagagamot ni Lucas. Dahil si Pablo madalas magkasakit. Kaya minamahal na manggagamot ang tawag ni Pablo kay Lucas kung yan nung maanib sa iglesia, kung doktor si Lucas hindi na kailangan ng doktor. Sana inalis na ni Pablo yung titulo ni Lucas na doktor. Mana pa, hindi niya inalis, tinawag niya pang the beloved physician. Nakita nyo? Gusto niyo basahin ko sa English? Basahin natin. O ikaw na lang bumasa. Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Ayun. Luke, the beloved physician, and Demas greets you. Ano sabi ni San Pablo? Kaya, ang tawag, beloved physician Minamahal na manggagamot. Kasi talagang doktor nga by profession si Lucas, isa sa mga ebanghelista. Doktor siya Kaya, nung makita niya si San Pablo yung nangangailangan ng kanyang assistance, isinama siya ng isinama ni Pablo sa mga lakad niya.
Laging siya ang kasama ni Pablo. Bagaman yung ibang kasama ni Pablo absent, si Lucas hindi eh. Pakinggan nyo sa Timoteo. Si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo? Kaunin mo si Marcos at ipagsama mo, Bakit? sapagkat siya'y napapakinabangan ko sa ministeryo. Kita nyo, sa ministeryo, ang gustong kasama ni Pablo, si Marcos. Kasi nung panahon na yon, si Lucas lang ang kasama ko. Tawagin mo rin naman, kaunin mo si Marcos sapagkat napapakinabangan ko siya sa ministeryo. By these verses, we have proven na ang manggagamot o ang doktor hindi bawal, hindi masama. Kaya masasabi ko, yung mga doktor dyan sa samahan na yan, umalis na kayo dyan, lipat na kayo rito sa amin. Hindi kayo kinikilala yung leader nyo dyan eh. Dito, kikilalanin namin kahit mamahalin pa namin kayo bilang mga minamahal na manggagamot. Kaya ng mga manggagamot namin dito. Ayan, may mga doktor tayo. Kinikilala namin yung kanilang pinag-aralan. Pag masakitan siya namin, tinatanong namin sila, Doktora, nakakain ako ng saging na bungulan eh. O, doktor, hindi ako makahingi. Ano ho ba ito? Kasalanan ba to, doktor? Kasi sabi nung mga ngaral nila, ang sakit bunga ng kasalanan. Sino nagsabi sa'yo ang sakit ay bunga ng kasalanan? Wala namang kasalanan ginawa, napagod lang dahil kay Kristo. Nagkasakit grabe pa nga ang sakit ni Epaprodito pagkasi Epaprodito nakausap nitong beloved nilang evangelist na ito, ang sasabihin nito, Epaprodito, malaki ang kasalanan mo dahil nagkasakit ka. Sabi ko, mali, hindi tama sa Biblia. Dahil merong sakit, di bunga ng kasalanan Ayan. Ngayon, kailangan ba ang doktor? Kailangan po. Ma-espiritual, ma-material, kailangan ng doktor. At yan, pinatutunayan ng Biblia. Ecclesiastes 1. Pakinggan nyo nakasulat. At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit. Ayan. Sabi ni Solomon, lahat ng mga gawain nagagawa sa silong ng langit, inihilig ko ang aking puso na siyasatin at pag-aralan. Ang karunungan at ang lahat ng nagagawa sa silong ng langit. Therefore, hindi lang ho karunungang espiritual ang pinag-aralan ni Solomon. Pinag-aralan din ni Solomon ang karunungang panlupa. Inalam niya, siniyasat niya ang karunungan, pati sa silong ng langit, hindi lang yung makalangit na karunungan. Dalawa ho kasi ang karunungan Isang galing sa langit, alam ni Solomon yon, at isang sa lupa na karunungan. Sinasabi niya sa talatang ito, mga bagay na nasa ilalim ng langit. Di ba, no? Anong sabi niya dyan? Mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Kita nyo, mga mahihirap na pagdaramdam, ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao upang pagsanayan. Kita nyo? Kaya nga ang tawag dyan mga practitioner medical practitioner. Na out of context rito si Brad Ely. Hindi naman sickness at disease ang tinutukoy. Yan ay mga sufferings o paghihirap na nararanasan ng tao gaya ng hardworking. Kaya nga sa English na ginamit ay sore travail. Hirap na pagdaramdam, ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao upang pagsanayan. Kita nyo? Kaya nga ang tawag dyan mga practitioner medical practitioner. Bakit? Kasi pinagsasanayan nila yung mga pagdaramdam ng tao, mga sakit. Ang katunayan, 3 Gs ng Ecclesiastes pa rin. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Nakita ko ang wika, ang sakit, ibinigay ng Diyos sa mga tao upang pagsanayan. Gaya ng aking sinasabi, out of context. Dahil sa binasa na talata na sabi sa English ay travail o suffering.
paghihirap sa buhay na nararanasan ng mga tao. Kaya pag ang doktor mo'y sanay na karireseta o kaya ay kagagamot ng sakit. Meron akong kilalang doktor, lumalapit ka pa lang Sabi doon sa isang pasyente, hoy, ikaw may infection sa bato. Malayo pa yung tao, nakita niya lang ang itsura May infection ka sa bato. Taga roon sa Makati yung doktor na yon. Bakit? Sanay na siya sa mga manifestation ng tao Meron doktor malayo ka pa, naninilaw-nilaw ka. Nako, kung hindi yan sa bato, sa ata yan. Sabi ng doktor. Masanay na Meron naman, hindi ako makahinga, Doki. Hindi ako makahinga. Titignan yung kamay mo. Pag nakita yung kukumoy nakabalikungkong na ganon, yung kukumoy nakaganon ang itsura, hindi lapad. Nakaganon. May sakit ka sa puso. Delikado yun. Kung ba, hindi na kayo makahinga, tigil-tigilan nyo na ang pagkain ng taba. At saka ng mga mantika. Manifestasyon na ng may sakit sa puso, hindi ka makahinga, at may skip dibdib mo, tapos yung kuko mo, tapos ito. Halika. Pagka ito po, medyo nakatambok ito. Medyo may ibig sabihin sa puso yon. Pero pag halimbawa, mataba ka, pero butas pa rin ito, meron pa rin hukay dito, masigla ang puso ng ganon. Kapain nyo ngayon yung inyong mga dito. Sabi sa Biblia kasi ang sakit, ibinigay ng Diyos sa mga tao upang pagsanayan. Pagka nasanay ka talaga, ako lang, hindi ako doktor Ako, hindi ako doktor. Pero in cases of emergency, hindi natin pababayaan ang ating kapwa-tao na basta na lang manigas. Nag-aral tayo ng kapiraso sa medisina Kung hindi nga ako nadapa, doktor na sana rin ako sa medisina. Pero, pag-uusap mga pang first aid sa mga taong nangangailangan ng tulong, ginagawa ko sa kapatiran yun Kaya sa aming pagtitipon, pagka medyo may nahihilo, ang takbo sa akin May mga gamot akong nakahanda ron para sa mga may sakit ng tiyan, mga herbal pa. Kaala nyo ba, papainumin ko kayo nung kung ano-anong gamot na butika lang. Pagkakaya ng herbal, mas walang side effect yun Meron akong galing na gamot sa Hong Kong, sa Shanghai, may galing akong gamot sa Tokyo, meron galing sa China, mga herbal medicines yan yan ang binibigay ko. Kasi masasanay ka naman Hindi ba? Malalaan mo naman talaga yung sakit Pagka ang sakit mga pasipon-sipon, pasakit-sakit ng ulo, giniginaw, dalawang kahulugan ng giniginaw na yun. Maaaring kulang na ang tubig sa katawan, maaari naman dala-dala ng trangkaso yung pagkaginaw-ginaw na yun. Ayun. Maaari naman dala-dala naman ng malaria. Di ba? Maaari rin dala-dala naman yung ginaw na yan ng Mga sintomas kasi yan Kaya po, dapat natin maintindihan yan, paraan ng Diyos, ibinigay ang sakit sa mga tao para mapagsanayan, para patibayin ang ating katawan. Kasi pag halimbawa, yung sakit mo, nagkatigdas ka nung maliit, 2 beses. Tandaan mo, hanggang mamatay ka, hindi ka natitigdasin. Tandaan nyo po, tinigdas ka 2 beses, pag hanggang mamatay ka, hindi ka natitigdasin. Pero kung minsan ka palang tinigdas, meron nung possibility magkaroon ka uli. Halimbawa naman nagkaroon kang beke, sabay, 2. Tandaan mo, hanggang mamatay ka, hindi ka na magkakabeke. Pero pag isa lang yung beki mo, kanan lang, antayin mo, tutubo sa kaliwa sa ibang panahon. O kaya magkakasabay. Yan. Ba't natin alam yon? Kasi pinagsanayan na ng tao, may record na ang history dyan Nakita na ng tao ang mga konsekwensya ng mga bagay-bagay ukol sa sakit. Kaya, hindi masamang pagsanayan ng sakit. Malalaan mo, ngayon meron tinatawag tayo, maraming therapy sa sakit Ngayon, pag-aaralan natin ito. Masama ba ang manggamot ng sakit?
Kailangan ba pag na may kasakit milagro na lang tayo ng milagro? Kailangan ba pag may magkasakit patungan ng kamay? I rebuke you. Cast out! Ganun Ayun, napanood ko nga naloloko Cast out! Cast out! Sakit lang ng ulo, kina-cast out. Alam mo yung sakit ng ulo, maraming gamot dyan. Masakit ang ulo mo. Itong ating tenga, nakikita nyo? Ito'y larawan ng isang baligtad na bata sa bahay bata. Inverted fetus ito. Kaya ang ulo, kung babaligtarin, ito yung ulo. Ano? Masakit ang ulo mo. Lamasin mo ng lamasin yan. May mga acupoints yan. Aalis ang sakit. O kaya ito. Ito. Yan. Didiinan mo. Matagal mong bahagya, didiinan ganon. Matagal. Makakapagpawi ng sakit yun pag ordinaryong mga sakit ng ulo lang. Baka mga sakit ng ulo, yung mga sakit lang ng ulo, bunga nung nainitan ka ng araw o anuman, meron mga paraan yan. Pero para sabihin, pag nagkasakit ng ulo, tatawagan sa pastoral house at papatungan ng kamay. O, kailangan mo pa ba milagro ron? Yun namang iba sakit lang ulo, milagro raw. Lahat ba ng sakit, milagro ang gamot? O ang Biblia ay nagtuturo ng ibang gamot sa sakit na hindi na kailangan ng milagro? Pakinggan nyo, sa 5 ng unang Timoteo. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak. Bakit? Dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Madalas sumasakit ang sikmura ni Timoteo. Sabi ni Pablo, huwag puro tubig ang inumin mo. Lagyan mo ng konting alak dahil sa iyong madalas na sakit sa sikmura. Tanong, gamot ba yung sinasabi ni Pablo o hindi? Kung lahat ng sakit, kailangan patungan ng kamay, siguro sabi ni Timoteo, ni Pablo, halika. In the name of Jesus, cast out! Sana ganun, ano? Hindi. Hinatulan ng gumamit ng konting alak dahil sa sikmura na madalas na sumasakit. Kung lahat ng sakit kailangan nating milagruhin. Ba't naman ginano ni Pablo? Siya nakakabuhay ng patay Natatandaan niyo si Eutico nahulog sa 3 grado? Paghulog, patay. Ginawa ni Pablo, minilagro, dinapaan niya. Kasi hindi naman pwede pa inumin ng gamot patay na kaya dinapaan niya. Minilagro niya. Pero hindi kahit kailan may masasaktan, nagmimilagro si Pablo. Kagaya kay Timoteo, hinatulang uminom ng kaunting alak dahil sa kanyang malabis na sakit sa sikmura. Malamang si Timoteo, kaya sinisikmura dahil mahina ang kanyang panunaw. Ang alak o wine mula sa katas ng ubas ay nakakatulong para matunaw ang ating kinain. Hindi yan ulcer o walang kinain. Lalong sa sakit ang tiyan ni Timoteo. Kita nyo? Tingnan nyo ito si Propeta Isaias. Nung magkasakit ng matinding sakit si Hezekias, ano ang pinalagay niya? Pakinggan nyo. At sinabi ni Isaias, kayo'y magsikuha ng isang binilong igos, at kinuha nila at itinapal sa bukol, at siya'y gumaling. Minilagro ba? Pwede bang magmilagro si Isaias, mga kababayan? Pwede. O bakit kumuha ng higos, yung dahon, tapos itinapal doon sa bukol ni Hezekias? Gumaling! Gumagamit ba sila ng gamot? Gumagamit! Mga alagad ng milagro, mabuksan nyo, isip nyo, galit na galit kayo sa akin. Hindi kayo pinagtatapatan niyang beloved evangelist nyo. Binabasa ba yung mga talata na yan? Bakit si Isaias gumamit ng tapal-tapal system? Kaya ako naniniwala ako dyan sa tapal Tapal-tapal? Okay yun.
Bawa, meron kang muscle pain. Hindi masama, tapalan mo. Hindi mo na inistorbo Diyos. Muscle pain lang eh. Panginoon ko, pangalan ni Jesus. Bawal daw Hindi mo masama mang gamot. Lalo na kung ang bago ka mang gamot eh. Panginoon, bindisyonan mo po ang tabletang ito. Sana po makapagdulot ng kaginhawahan sa lupang katawan. Di ba? It is always advisable to submit ourselves to God. But God is the creator of nature. Amen? He is the creator of nature. And nature heals. Tandaan natin yon. Maging ang naturalesa ay nakagagamot. Hindi milagro lahat ang gagawin mo. Bakit? Ang naturalesa, minsan, ang sakit what is the medication na kailangan? Merong sakit, walang medikasyon. Panahon lang. Di ba? Halimbawa, ikaw nasuntok. Yung hita magang-maga, yung itim na itim. Ano igagamot mo dyan? Kahit huwag mong gamutin yan. Awa ng Diyos yan. Pagkaraan sa linggo, yung itim niya, unti-unti magiging violet. Tapos yung violet magiging unti-unti parang rosas-rosas, pula-pula. Mamayang konti, kasing puti na nung dati mong balat siya, wala na. Time heals. Di ba? But time can change. Ano yan? Time can make a change of heart. And love can make another start. Ayun. Time can make a change of heart. Time heals. Yun lang panahon, pababayaan mong ang panahon pagalingin ka. Hindi. Meron dyan ayaw na ng gamot, ayaw pa ng doktor. Lalabas, anti-siyensya pa yung mga yan, anti-naturalesa. Ang Diyos naman ang gumawa ng naturalesa. Ano ba naman ang masama sa ikaw maggamot? Halimbawa, hindi dumadating yung regla mo. Nananakit yung iyong puson. Meron ng babaeng ganun dysmenorrhea ba tawag doon? Na minsan naglalayag ang regla, tapos masakit ang puson, mimilipit. Di maglaga ka ng yung ugat ng makahiya. Yung damong pagkaginanon nahihiya, yun. Makita mo, yan. Maganda yun. Nasubukan namin yun sa ate ko Bawa, nagtatai ka. Kumuha ka ng balat ng duhat, yung puno ng duhat. Kumuha ka ng balat nun. Yung bark of the tree ng duhat. Lagay mo sa kaldero. Tapos, kumuha ka ng dahon ng mansanitas. Pagsama-samahin mo ron. Pakuluan mo ng matagal. Pag dalisay na, tunggain mo yung isang baso. Nako. Parang nilagyan ng tapon niyang pagtatai mo. Ang usay nun. Kumain ka kaya halimbawa ng saging na butuan. Gamot sa pagtatai yun. O kaya yung saging na pambata. Sabayan mo ng isang apple. Gamot sa pagtatai yan. Sasabihin mo, masama ang gamot. You can make food as your medicine. Sabi nga ni Socrates, make your food your medicine, and your medicine your food. Tanyo? Kaya yung mga nagsasabing bawal ang gamot, bawal ang doktor, ano yan? Mga aral na mali yan. Galing sa impyerno yung aral na yan. Kaya nga ang nangyayari sa mga tao, dun sa Marikina lang, nung nagkukulto-kulto sila ron, lahat ng may sakit, dalhin. Nanigas. Patay. Pinatungan ng kamay, ayaw mabuhay. Wala kang pananampalataya yan. Meron kasi tayong kapatid dun Meron tayong kapatid sa Marikina Malapit doon sa kanila ron, pinagtitipunan, nakahalata ng kapatid natin na talagang marami nung dinadalang may mga may sakit, di naman gumagaling. Marami mga naka-wheelchair na umuuwi, naka-wheelchair pa rin si Kristo nung manggamot lahat, pinagaling. Lahat. Kunyari, sasabihin nyo, tama kayo. Ba't hindi nyo lahat mapagaling? Si Kristo nung manggamot, lahat. Pakinggan nyo sa Gis 39 ng gawa.
Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot, na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo. Lahat ba pinagaling? Lahat. Walang naiwang hindi na pinagaling. Aba, itong mga ito, pag hindi gumaling, hindi sumasampalataya. Kulang ang pananampalataya. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Kulang ang pananampalataya mo, kaya ayaw kang gumaling. Si Kristo, hindi ganun Lahat na lumapit sa Kanya, pinagaling niya. Pati nga yung hindi lumapit, hindi sumasampalataya, pinagaling pa Di ba? At tingnan ninyo. Minsan may isang, mabuti basahin na natin. Yung isang puno ng sambahayan, na yung kanyang alila naghihingalo, lumapit kay Jesus. Basa. At pagpasok niya sa Kapernaum, ay lumapit sa kanyang isang senturyon na sa kanya'y namanhik at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat, sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko rito, yumaon ka at siya'y yumayaon. At sa isa, halika at siya'y lumalapit. At sa aking alila, gawin mo ito at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisunod, Katotohanang sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. At sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Merong isang senturyon, yung kanyang alila, hirap na hirap sa sakit. Yung alila niya, walang malay. Hindi alam na yung senturyon lalapit kay Jesus. Nung lumapit yung senturyon kay Jesus, Panginoon, maawa ka sa alila ko. Sabi ni Jesus, baya mo, pupunta ako sa bahay mo, papagalingin ko siya. Tinanong ba ni Jesus, may pananampalataya ba yung alila mo? Baka yun may kasalanan. Hindi nagtanong. Ang sabi ni Jesus, pupunta ako, papagalingin ko. Sabi nung senturyon, Panginoon, di man ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng bubong ng bahay ko. Dahil alam niya, makasalanan siya sa kanyang sarili, sabi ng senturyon. Sabihin mo na lang, Panginoon, na gumaling siya at gagaling siya. Gumaling o hindi? Gumaling. Nakita ba ni Jesus yun? Hindi. Ang nakita yung amo, yung alila hindi nakita, pero gumaling yung alila. Sumasampalataya ba yung alila? Paano makakasampalataya yun? Hirap na hirap nga sa sakit. Hindi niya maalam na pagagalingin siya ni Jesus Hindi ba? Kaya, yung pagpapagaling, mga kapatid, pag-aralan natin, huwag tayong basta-basta sasabihin natin, bawal ang doktor, kailangan milagro, tapos milagro naman, hindi naman mapagaling lahat. Namimili lang ng pagagalingin. Sabihin mong bawal ang gamot, bawal ang doktor. No. Sa Biblia, gumamit ng gamot ang mga tao ng Diyos. Pati doktor, meron sa Biblia. At yung sakit, ibinigay ang wika sa mga tao upang pagsanayan. Hindi masama ang magsanay sa sakit. Kaya may mga medical practitioners. Nagtataka lang naman ako sa mga doktor na umanib dyan Nabulag na kayo. Basahin niyo yung mga talatang ito. Ngayon, punta tayo dun sa ating paksa. Ang ating pong paksa, kung ang sakit ay bunga ng kasalanan, ano ang gamot? Kung ang sakit naman ay bunga ng pagpapagal kay Kristo, ano naman ang gamot?
At kung ang sakit ay wala nang talagang gamot, ano ang gamot? Ayan. Tutuloy po natin yan sa susunod. Ang mensahe na ating napanood, kailangan pa rin natin ng manggagamot gaya ni San Lucas. Hindi babanggitin ng kasulatan ang salitang manggagamot gaya ni San Lucas kung hindi kailangan. Ang mga manggagamot ay kinasasangkapan rin ng Diyos upang pagalingin ang ating mga sakit. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.